Talagang humihiwalay na ang INC o dumidistansya INC sa mga Duterte. Hindi po nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Mga dilawan, desperado na talaga kung paano pabagsakin ang mga Duterte diehard supporters sa pagsuporta sa pamilyang Duterte, anak ng kagwang. Gumawa ho ng maritis ang mga hinayupak at nagpapakalat ng mga maling komentaryo ang mga kagwang na di umano na ang Iglesia ni Cristo ay humiwalay na daw sa mga Duterte. Ano kaya ang dahilan ng mga anak ng mga tipaklong na ito? Bakit nagpauso sila ng mga ganyang usapin? Siguro hindi na ho kasi nila kaya talaga ang puwersa ng mga Duterte diehard supporters dahil patuloy pa rin na namamayagpag ang mga Duterte. Lalo na si Vice President Inday Sara Duterte na numero 1 pa rin sa presidential survey ngayong 2028 kahit na almost 4 years na po ang banat ng mga anak ng kagwang ka Vice President Inday Sara, impeachment dito, impeachment doon. Ang resulta, mahal pa rin ng bayan ang mga Duterte. Kaya iyak. Pag-usapan po natin yan mamaya na bakit ganun ang nasa isip ng mga buplaks na ito. Attorney Torion galit na galit. Hindi umano nagtatago ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay po riyan, may warrant of arrest na daw talaga si Senator Ronald Bato de la Rosa galing sa International Criminal Court at ayon kay Attorney Harry Roque. Bato, wag kang magpakidnap! Patay tayo doon. Siyempre alam na yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Speaking of bungit, bubuhim, inaangkin na naman ang Davao Bypass Road, anak ng kagwang. Pinakaunang Twin Tower sa Mindanao at sa buong Pilipinas ata to. Twin Tower, Twin Tunnel, sorry Pinakaunang Twin Tunnel sa ilalim ng kabundukan, na ginawa po sa Davao City. First time sa kasaysayan natin, yata ng ating bansa ho ito. Inangkin din pala ng mga anak ng Quanggol na walang mga proyekto kundi mga multo. Poro-poro na lang kayong mga hinayupa kayo, poste! Dahil walang proyekto, mangangkin na lang legacy dang. Mga hugad kayo, napalibutan na namin kayo. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At sa mga trolls, ambot sa inyo. Suportahan niyo po ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Tulungan niyo po kami na maparami po ang mga subscriber dyan. Diyan na po ninyo ako makikita ng live araw-araw sa Birada Aguila. Ano ba ang ating unahin? Sige nga, unahin na po natin yung patungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko po gets itong pinapakalat ng buplaks ng mga dilawan kung bakit sumagay sa isip nila na humiwalay na ang INC sa mga Duterte. Ano kaya ang kanilang basihan? Siyempre, ito ay komentaryo nila. Siguro, yun yung perception nila, yun yung nakita nila, yun yung teorya nila, at yun ang sa tingin nila, ito na yung nangyayari, na humiwalay na ang INC sa mga Duterte. So, try natin i-rebut ang mga animal na ito sa kanilang basihan. Kasi mukhang mababaw lang ang kanilang basihan para sabihin po nilang humiwalay na ang INC sa mga Duterte. Kasi simula pagsimula ni former President Rodrigo Roa Duterte sa politika, hindi nga natatalo,
Talagang sinusuportahan po yan ng Iglesia ni Cristo. At extend pa yung suporta na yan ng INC sa kanyang mga anak. No? Mayor Baste, Vice President Inday Sara Duterte. Ako po yan, yung trademark kasi ng INC. Hindi ako INC baka sabihin po grabe naman bisdak makabuild up sa INC, sobra-sobra. Hindi eh. Ito po yung ating obserbasyon, ito po yung ating nasaksihan sa mga matagal na kapanahunan. Ang INC nakikita ko, meron talaga yung utang na loob, no? Ang Duterte rin, meron din utang na loob. So nagkasundo sila dun sa prinsipyo na yon. So pareho, mahal ang bayan, ang Duterte, sobrang mahal ang bayan, at pinapahalaga ng bawat Pilipino. So yun yung mga prinsipyo na nakita ko na biglang nagkasundo ang INC at Duterte at hanggang ngayon. At saka hindi po binibigo ng iglesia ng Duterte ang INC sa kung ano man siguro yung pinapangako ho ng mga Duterte para sa bayan at nangyari naman pagsiservisyo. So ito, meron isang komentaryo ng isang political kalbulist. Kasi kalbo eh. Si Ronald Llamas Kamas-Kamas na humiwalay na di umano ang INC sa mga Duterte. Sige nga, paano niya ito nakomento, saan siya kumuha ng kapal ng mukha, saan siya kumuha ng hugot, bakit sinabi niya na humiwalay na ang INC sa mga Duterte. Narito po, pakinggan po natin. Talagang humihiwalay na ang INC o dumidistansya INC sa mga Duterte o they're just playing safe. Nandun pa rin yung suporta pero hindi naman well, hindi ka pareho sa rally na talagang tinaboy pero humihiwalay ba sila o ano? It could be both, no? Dahil na ako nakita na tinaboy ng iglesia yung mga Duterte. Never pa nila ginawa yan di ba? Yes. Kalawa, hindi sila pinagsalita. No? At ikatlo, nung nakikinig ako sa rally nila, nung nagsasalita yung kanilang spokesperson, kung pipikit ka, akala mo yung Catholic Church yung nagsasalita Oh, lol! Putangin na kalyo, Mark Kamas-Kamas, ang pangit mo para kang si My Pressure! Okay, na-gets ko na. So, yung kanilang pinagbabasihan, yung last rally, no? October 16, 17, 18, na kaya humiwalay na daw ang INC sa Duterte dahil doon sa mga pro-Duterte na nagrarally na hindi pinapasama doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. So, doon sila humugot, no? Pakababaw, no? At hindi umano pinapasalita ang mga Duterte ng kanilang sa Iglesia ni Cristo, yung mga pro Duterte. At para daw Katoliko daw, no? Iglesia Roman Katoliko ang nagsasalita. Tanga mo. Binabanatan nga ho ng mga obispo ang Iglesia ni Cristo sa nung rally ninyo nung katapusan November 30. Paano nangyayari Di ba binira ninyo ang INC? Putangin na, pati ba naman ito ang kinin ng mga hinayupak na ito? Wala na kasi naniniwala sa inyo, kalbong Llamas Kamas-Kamas. Kaya malayo yung perception mo Malayo yung komentaryo mo at napakababaw ho ng pagtingin mo sa nangyayari. Ako sa akin may pinagsalita naman ng mga Duterte, ang dami What for example Attorney Rodante Marcolita. Hindi naman sinabi ni Attorney Rodante Marcolita na siya ay DDS, pero kita mo naman yung kanyang suporta. Duterte pa rin. Kasi kung hindi na sumuporta ang INC sa mga Duterte, dapat babawasan na po ni Rodante Marcolita ang kanyang mga statement na talagang sumusuporta sa mga Duterte. At maraming pinagsalita ng mga DDS doon.
si Kati Binag. Di ba yan DDS, Liamas Kamas, anak ka ng kagawang ka. I think si Belhica, pinagsalita din. Marami. So, hindi ka rin nanonood lang kasi, no? Makapagmartis ka, anak ka ng kamote ka, sobra-sobra. So, yung sinabi naman na itinaboy sa rally, na putang ina, walang magagawa yung mga DDS na grupo na yon. Kasi nga, malinaw naman nga siyang panawagan. Anong panawagan? Huwag kang magdala ng placard. Respetuhin mo yung panawagan ng INC na wala naman nakalagay no BBM resign, di ba? Intindihin natin sila. Rally nila yun eh. Wala rin naman nakalagay na hindi Sara resign. Basta yung kabuuan ng rally, sinong tinamaan doon? Di ba si Bangag? Yung pagsalita ni Senador Amy Marcos, ano yun? Sabi ni Amy, di ba DDS siya? O ano yun? Hindi yung DDS, ayo. Sinumag na nga yung kapatid, hindi mo rin nakita. Liamas ka mo. Ano mukha niyo? Ay, precious. Hindi nyo lang matanggap na ang INC ay patuloy pa rin yung suporta sa mga Duterte. So yung mga DDS daw na hindi pinapasok sa INC, hindi yun ang maging basehan eh. INC rally na humiwalay na ang INC sa mga Duterte. Utang ina, siyempre, yun ang gusto nila, walang placard. May mga placard yung mga DDS. Hindi naman po pwedeng ipi-place yun ng INC. Hindi naman po pwedeng yung roles ng rally nila ay babaliin nila. Kahit man siguro sino, kahit hindi DDS, o kahit sabihin na lang natin INC na iba, or sabihin na lang natin ibang relihiyon or ibang mga grupo, kapag siguro nagdala din ng rally kagaya ng mga DDS na yun, hindi rin papapasukin. Yan ay ang nakikita ko, Liamas Kamas Kalbubuklax. Pangit no ng mga dilawan, no? Ayun nga tuloy, oh. Same messaging yung kanilang sinasabi. Kaya medyo dramatic shift mula doon sa dati nilang posisyon early this year. Bobo ka naman. Same messaging daw yung panawagan ng Iglesia ni Cristo doon sa rally ng mga komunista Dilawan. Ang layo, Liamas Kamas eh. Ang Iglesia ni Cristo, sumisigaw ng pananagutan din. Pero wala po silang sinabi na BBM resign. Pero yung ending, BBM resign, buang ka. Di ba, kailan ba natapos yung rally ng Iglesia ni Cristo? Pagkatapos, magsalita ni Senator Amy Marcos. Anong sabi ni Senator Amy Marcos? Ading, tama na, umuwi na tayo. Gusto na. Magpagamot ka. O ano doon? Anong pakapareho sa rally ninyo, ang Iglesia ni Cristo? Putan layo eh. Kayo, hindi nyo pinag-usapan ang pagpupulburon ni Bongbong Marcos sa rally ho ninyo. Pero sa Iglesia ni Cristo, napag-usapan because of Senator Amy Marcos. O, nasabihin na lang natin na wala namang hindi naman sinigaw ng Iglesia ni Cristo yung BBM resign. Oo, walang word na ganun, walang literal na talagang BBM resign. Pero ang mga nagsasalita sa entablado, kagaya ni Chavit Singson at iba pang mga DDS, yun yung sigaw nila, BBM resign, pero hindi dun sa rally ng INC. Kasi nga, narespeto nila yung INC. Pero ang ending, kukunin mo lang yung, huwag na nating pahirapan mga sarili natin. Hindi nga nagsasabi na BBM resign ang Iglesia ni Cristo, pero doon na rin papunta yun. Walang word na ganon. Pero yung kanilang panawagan, kung hindi ka pa naman pugag, kung wala kang alam, hindi mo maintindihan ang mensahe ng rally yun. Huwag mong sabihin na pareho yung isinisigaw ng October 16, 17, 18 na rally sa October,
sa November 18, November 16, 17, 18, sa November 30 rally. Rally ng INC at rally ng mga dilawan pinklawang komunista na pareho, napakalayo eh. Sa INC, hindi naman sila nagsasabi na resign Inday Sara eh. Impeach Inday Sara. Tinutulan nila yan eh. Pero kayong mga kalbo kayo, yung mensahe ninyo doon sa rally, nandun ka, nakita kitang hinayupa ka, kita yung bangas mo. Ang sigaw po ninyo doon, Inday Sara resign, pero no to Marcos resign. Anong pagkakaiba doon? Anong pagkakaiba? Anong pagkakapareho doon? Sa rally ng INC at sa rally ninyo? Putang, ang layo ng pagkakaiba. Sa INC, walang BBM resign, walang Inday Sara resign, ha? Walang BBM resign na literal, pero yung kanilang mga pananalita, yun na rin yun, BBM resign. Pero doon sa inyo, mga komunistang rally, puta, maliwanag po. Inday Sara resign ang inyong sigaw, pero hindi BBM resign. Si Inday Sara ang sinisisi ninyo. Pero ang Iglesia ni Cristo, maliwanag ang kanilang rally. Sinisisi ang gobyerno sa malawakang pagnanakaw, paglilima sa kaban ng bayan, lalo na si Marcolita nagsalita. Sa dilawan ang sinisisi si Inday Sara, akala mo naman, si Inday Sara ang may pumirma sa gaabuang talaga ito. No? Yun nga, tuloy. Oh. Di ba noong January, nag-rally sila sa Luneta? So, ngayon ko lang nakita yun. Kaya, yes, tingin ko ay humiwalay sila sa mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin nun na sunog na yung tulay. Hindi ibig sabihin. Until the next time. Tingin ko may mga concessions na binigay sa kanila yung gobyerno kahit walang gustong umamin. Wala namang aamin eh. May impact kaya, Ronald? Puta, may consensus binigay ang gobyerno sa INC. Nagmarites ka lang, hinayupa ka. Sa ginawa nila kay Marcolita. Ngayon na nga, kinasuhan nga si Marcolita eh. Madadala pa ba ng consensus din? Hindi na, para sa akin eh. Ibalik nyo siguro ang trilyon. Duda ko kung kayang arigluhin yung INC. Alam ko, naninindigan din yung INC. May paninindigan ang mga yun. Sinisira nila yung kanilang relihiyon. Kung ba nun, busalan nyo kami. Hindi na kami mag-iingay. Magkaroon tayo ng consensus. Parang ganun ba? Ang gusto mo mangyari, ilyamas kamas-kamas? Parang ang babaw naman ng pagtingin mo sa Iglesia ni Cristo. Putangin na, pasalamat ka pa yung kakampi ninyo na si Bam Aquino. Putangin na endorso pa, di ba ho, ng Iglesia ni Cristo. Tapos ngayon, gagawa ka ng chismis na walang basihan. Yung mga nangyayari ngayon kay Rodrigo Duterte, yung mga ruling ng ICC about his case, may impact kaya yan dyan sa INC, sa mga political dynamics natin ngayon? Humihina ba yung mga Duterte because of what's happening in the ICC? Could be, pero tingin ko yung main reason ay concessions. No? Pwedeng may counting epekto yon, pero yung main pa rin, ano ba yung nakuha nila? Ano ba yung concessions na ibinigay sa kanila? Pero tingin ko baka patuloy ang mag-deteriorate, lalo na in the next few weeks, at most next month, ay baka lumabas na yung mga bank accounts ni Sara Duterte. At kung lalabas yan, I'm sure very negative ang impact niyan sa mga Duterte. At makaka-apekto yan dun sa kanilang mga dating kaalyado, yung mga iglesia. Oh, lol! Sa bank account daw, pag lumabas, ilabas nyo kasi. Patay na itong mga dilawan, desperado, tunaw na kasi. Anong nakaka-apekto yung desisyon ng ICC tungkol kay Tatay Digong na hindi nilabas yung interim release? Sa akin, hindi. Ay lalo pa pong kumapit. Kasi kung naka-apekto, mga animal kayo, utang na yung nilabas na latest presidential survey. Ang layo. Ang layo ni Aling Lini. No?
May Lini Lugaw, 13%. Bam Aquino, 4%. Sino yun? Hontiveros yata, wala pang 10%, 6% lang yata. Yan ang mga pambato ninyo. Si Inday Sara, 31%. Putang na, nung humina. Humina ang mga Duterte? Putang malabo. In your dreams. Wala na. Talagang di na mapipigilan ang pagka-presidente ni Inday Sara. Kahit ano bang komento ninyo dyan. Ako disagree. I totally disagree sa mga upaw na ito. Malayo, no? Malayo yung mga komentaryo ni Llamas Kamas. Mina na daw mga Duterte, umiwalay na daw yung Iglesia ni Cristo, naapektuhan daw dahil sa interim release, ICC. Diyan nga ho nagalit ang Iglesia ni Cristo, mga tanga kayo eh. Di ba galit sila dyan? Bakit nyo inaresto si former President Duterte? Kinidnap nga eh. Sabi nga ni Senador Marcolita, is a kidnapping. Kinidnap ninyo ang former President. Hindi dumaan sa due process. Kahit man lang sa local court, hindi man ninyo pinatikim. Itong si Duterte yung karapatan, tinanggalan po ninyo ng karapatan. Ang linaw po nun eh. Ako sa akin, total na pag-usapan naman rin natin yung ICC, no? Nabanggit naman ni Ronald Kamas. Tutuloy tayo doon bago doon sa bypass road. Inangkina naman ang mga animal. Hindi ako sang-ayon doon na humina na ang mga Duterte dahil sa ICC at humiwalay na ang Iglesia ni Cristo at yung mga supporters ng mga Duterte. Iiwan na ho ang mga Duterte. Putang ina eh, yung rating nga lang, ang taas eh. Lampas-lampas eh. Walang paghihina, lalong lumalakas at lalong dumadami ang mga supporters ng mga Duterte. Kasi yung simpatiya eh. Alam niyo po tayo mga Pilipino kung sino po yung inaapi, sa totoo lang. Doon yung simpatiya natin, kahit nga alam natin na may kasalanan. Pero pag inaapi, nakukuha pa rin oh. Yung simpatiya ng mga Pilipino sa isang personalidad. Eh. Lalo na sa mga former President Duterte, kita natin na ginagago talaga si Duterte. Si Tatay Digong, nandun talaga yung simpatiya, lalo na may magandang nagawa po sa atin. Mga bell, pati itong bypass, inangkin ng mga hinayupak. I-play ko lang po yung video na na pinagbasihan ng mga marites nag-uusap, no? Alam naman natin, pure dilawan sila, pinklawan. Kasi ito po yung pinagbasihan po nila tungkol doon sa mga DDS na hindi pinapasok ng INC sa last rally nila dahil nga may dalang placard. Ano bang reason? O ito, panoorin natin. Para may dagdag tayo, may dagdag... ito. Mga kapuso, nagmamarcha po ngayon patungong Liwasan Bonifacio. Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Yan ay matapos umano sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagwa nilang peace rally sa Luneta dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Daniel Nobleza, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas at ng Hakbang na Maisog, humiling po sila sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na makasama po sana sa kanilang rally, pero hindi raw po sila pinagbigyan. Yan ay dahil sa kasama po doon sa kanilang panawagan sa kanilang pagkilos ay ang pagbibitiw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po sa kanila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ayaw po nilang mahaluan ng kulay yung isinasagwa nilang mapayapang rally dito po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Trinay po namin na gumawa ng liham para po magpaalam sa ating mga kapatid sa Iglesia, ngunit mariin po nilang tinututulan na kami ay makapasok sa loob at lalo na may nakalagay na BBM resign. Dahil may sarili daw po silang programa, kami naman po ay naiintindihan po namin ang sitwasyon. Kaya sumusunod din po kami kung ano po ang gusto po nila. Basta po kami, patuloy po ang panawagan namin na bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos. So yan yung pinagbasihan ni Ronald Kamas. Tangina, ang babaw, no? Kung tiningnan mo, hindi naman nagre-reklamo ang mga DDS. In fact, mas lalong bibilib pa nga dapat dito ang INC, di ba ho? Kasi nga, hindi sila nagpumilit, no? Ang mga DDS hindi nagpumilit na pumasok sa rally ng Iglesia ni Cristo.
Isa lang ang ibig sabihin yan, abaw, naintindihan ng mga Duterte diehard supporters ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kung mga dilawan yan, mga komunista, di sana nagurumentado na. Nag-giveaway, ang tawag doon, respeto. Nirespeto ng mga DDS ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman siguro pwedeng gamitin natin yung word na itinaboy. Anak ng kamuti, kasi pag sinabi mong itinaboy, para kang pinipwersa ka, na umalis ka dito, yan na nga tinaboy. Pero kung dinaan sa pakikipag-usap at nag-usap, nagkasundo, walang pagtataboy na nangyayari. Nagkaroon lang ng misunderstanding siguro sa pagitan ng grupo nila at ng INC. Na nabulaga ang INC, bakit may mga placard? So ito ay nagkakaroon ng respetuhan ang magkabilang kampo. Ang mga supporters ng mga Duterte, DDS na pumunta sa rally ng iglesia, no, nagkasundo sila at nagrespetuhan ang bawat isa. O sige, sinsya na, parang ganun lang, sinsya na tol. Hindi namin akalain na ganun pala. Respetuhin namin yung inyong rally. Tapos, pero yung gawan mo ng kwento na itinaboy, tapos kukumintuhan ng mga dilawan, pinklawan para makakuha sila ng content, para makalabas ng propaganda, demolition job against sa Duterte, patang ibang usapan na po yun eh. Buti na lang, mayroong mga political vlogger din na nagre-rebat. Sa akin, wala akong nakikitang pagtataboy dyan. Ang nakita ko dyan, nangingibabaw yung respeto. Kasi kung itinaboy yan, edi sana may komosyon. Marami rin namang mga DDS. Ang DDS kasi dalawa no? May liwasan at saka may EDSA. Yun po yung talagang DDS. So respeto yung nangingibabaw, hindi yung pagtataboy. Alam mo naman kasi mga mainstream media, dagdag bawas, no? Kung saan makahanap sila ng pwedeng makadamage sa mga Duterte diehard supporters, doon sila pumupunta. Doon sila gumagawa ng issue para manggulo lang. Parang divide and conquer para magkaroon lang ng division. Pero ang bottom line dyan, Duterte pareho. Sumusuporta ho sila. Bakit ba? Sinabi na ba ng Iglesia ni Cristo na humiwalay na kami sa mga Duterte? Sa rally ba, sa entablado, sinabi ba ng INC, ayaw na namin sa mga Duterte? Wala naman ho eh. Tsaka, ano bang reason ng Iglesia ni Cristo para iwanan ang mga Duterte at hiwalayan eh? Wala eh. Dapat nga ngayon yung panahon na suportahan natin yung isang Pilipino, hindi na lang ho sa pagka-presidente. Yung isang Pilipino na ginagago ho ng gobyernong Marcos at ipinadala doon sa banyaga. Sa lugar ng mga banyaga na minsan hindi man lang siya na naging opisyal ng gobyerno sa lugar ng mga banyaga para doon litisin. Duda ho ako kung gusto ng Iglesia ni Cristo yun. Kagaguhan ho talaga. Walang may gusto yan. Ang gusto lang mangyari na magago si Tatay Digong sa edad niya niyan ay yung mga dilawan, pinklawan, mga pulahan, mga kakampi ni Bangag. Ako'y naniniwala na ang Iglesia ni Cristo, kinukonsidera pa rin nila yung humanity, yung human rights, karapatan ng isang nilalang kasi sila, Iglesia ni Cristo, relihiyon yan eh. Karapatan ng bawat Pilipino, bawat tao. Hindi po nila isinintabi yan eh. At yung edad ni former President Duterte, 82, 81 years old. Putang ina, dapat hindi na nga ho yan pinaparusahan eh. Ginagago pa ho. Nagpapalabas pa nga ho tayo ng mga senior citizen dito eh. Sa Bureau of Correction kasi sobrang tanda na. Bakit ba kay Digong hindi ho pwede yan? Pwede yan. At alam ko yan din ang nakikita ng Iglesia ni Cristo ay former President Duterte. May official announcement ba na humiwalay? Ang sagot, wala. Sino bang nagsasabi? Ang sagot, mga dilawan, mga kalbong buplaks. Nililito lang nila ang mga Pilipino. Ang masaklap, mainstream media sila eh. No?
gamit ang One News 5, malawak yung engagement. Tayo ay mga political vlogger, mga DDS, hindi naman ganun kalawak ang engagement natin. Pero, utang ina, hindi po pwedeng, hindi natin ribatin yan dahil gusto natin ang katotohanan lamang. Kagaya nito, no? Huwag niyong sabihin na ang Iglesia ni Cristo ay walang pakialam sa kalusugan ng isang matanda. O ito, naglabas na po ang ICC ng medical assessment tungkol kay former President Duterte. Naisumite na ng mga eksperto sa International Criminal Court o ICC ang kanilang medical evaluation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na nakatanggap na sila ng kopya nito. Pero sinabi niyang confidential pa sa ngayon ang resulta ng medical evaluation. Matatanda ang bumuo ng panel na may 3 miyembro ang ICC para suriin ang kondisyon ni Duterte. Kasunod ito ng hiling ng kanyang kampo na ipagpaliban ng hearing para sa confirmation of charges. Nakararanas daw kasi ang dating Pangulo ng cognitive impairment na nakakaapekto sa kanyang memorya at kakayahang humarap sa trial. Talaga namang mga ganyang edad, makakalimutin na talaga yan. Napaka-unfair naman, no? Sa kay former President Duterte, wala namang kasalanan pa yung mga yan, ay ililitis mo na hindi na nga ho niya natandaan ang mga pitsa, lugar, personalidad. So ano ang mangyayari sa trial naman kung sakali magkakaroon? Kawawa po si Tatay Digong para sa akin. Ginagago talaga ng mga Marcoses. Naniniwala ako yan na there will be a day of reckoning. Nagawa nila kay Tatay Digong yan. Alam mo ang delikado dito, si Senator Bato. Kasi Senator Bato, bata pa naman yan eh. Pero ang gagawin ho nila ang ginawa ho nila kay Tatay Digong, gagawin din nila kay Senator Bato. Lalo na ngayon. Ito merong nagkumpirma na lumabas na daw yung warrant of arrest galing sa ICC. Wag daw magkumpiyansa si Bato, wag daw ka magpakidnap. Galing po kay Attorney Harry Roque yan. Pero bago po riyan, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po. Palike mo na, guys. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nakita niya ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na una niyang nalaman ang tungkol dito mula sa kanyang dating mga kasamahan sa DOJ at sa isang tribunal liaison. Nakita niya raw ang unang pahina ng warrant sa kanyang tahanan, mga 1 buwan na ang nakalipas, at nasilip niya ang buong dokumento kinabukasan. Mayroon pa raw siyang unofficial copy sa kanyang cellphone, bagaman hindi pa ito opisyal na inilalabas sa publiko. Kasama umano si De La Rosa sa kaso laban kay FPRRD na kasalukuyang detained sa The Hague, Netherlands dahil sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Pero giit ng DOJ, Foreign Affairs Department at HILG, wala pa silang natatanggap na official notice. Wala rin anunsyo mula sa Interpol para sa senador, maging opisyal na pahayag mula sa ICC tungkol dito. Sa ngayon, 3 linggo nang absent si De La Rosa sa Senado at iniugnay ito sa ICC issue. Meron daw warrant. Si Boying na yan eh. 'Di ba si Remulla Brothers yung nagsabi, it's a done deal nung nangyari kay Tatay Digong. Ito rin kay Bato, done deal na rin ho ito. Kasi bakit si Remulla yung unang nakatanggap ng warrant sa cellphone? Naalala niyo po, si Tatay Digong sa cellphone din dinali warrant sa cellphone. Pero ito meron talaga daw. Saan po nanggagaling? Ito, kinuha rin po ito ng mga mainstream media. Ayan, galing po kay Attorney Harry Roque. Senator Bato, kagabi ho ito, your warrant of arrest is out. Huwag ka pakidnap. Insist that you have the right to be brought before before a Philippine court first. Alam nyo po, sa totoo lang,
pag ito po ay gawin nila kay Bato, malaki pong crisis sa ating konstitusyon yan. Kasi senador man si Bato, mantakin mo, mambabatas, pero hindi ka patikimin ng due process. Sa bagay, si Tatay Digong naging mambabatas din. Naging presidente ba, naging fiscal, hindi pinatikim ng due process. Pag pira-pira ang pinag-uusapan, magwawagayo talaga sila. Ang mga demonyo. Eh kung ako naman Senator Bato, anak ka ng kagwang, bakit ako magkukumpiyansa? Siyempre, pag-iisipan ko, yung gawin ko, yung mga hakbang ko, sisiguraduhin ko na hindi ako matulad kay former President Duterte. Tingnan mo ha. Sino ba ako? Sino ba si Bato? Sino ba si Tatay Digong? Tanlayo eh. Nangagwat eh. Si Tatay Digong, Rodrigo Duterte, former President of the Republic of the Philippines. Maraming supporters yan. Sobrang dami. Libo-libo. Milyon ang supporters. Si Bato, senador. Putang ina. Talagang gagaguhin ka ba to? At talagang kikidnapin ka, same. Sa ginawa ho nila kay former President Duterte. Balita ko pa nga, si Bongo daw, meron din. Ang tindi ho. Paano ba magbago itong nangyayari ngayon sa ating bansa? Aba, siyempre. At 2028, makakatagal ka kaya ba to sa 2028? Pero sabi ni Senator Bato, puta, ibibreak ko si Lacson. Gaano katagal? Mukha nga mangyayari. Kasi ako guys, sabi ko nga, ito si Boying nagsalita, may laman talaga yan, may karga talaga. Totoo talaga yan, may warrant eh. Kasi kung wala, bakit siya nagsasalita? Kasi kung bluff lang ito, parang tinatakot si Bato, bakit nagtatago si Bato? Ngayon. Ay, sorry Sin, di pala kayo nagtatago. Yan na kasi Sin yung yan kasi yung lumalabas ngayon Sin, nagtatago ka daw Sin? Tago ka ba Sin? Nagalit po dyan si Attorney Turyun sa mga nagkokomento na nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya narito po ang pakinggan natin yung galit ni Attorney Turyun. Hindi po nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Kung kayo lang, sasabihan, may waran sa iyo, galing sa isang bansa na hindi pa natin nakita, galing sa isang korte na hindi natin nirespeto. Sasabihin bigla ng DOJ, meron na pala kami natanggap dito na ICC, bakit ka namin hindi na idadaan sa korte natin? Kayo daw, acting daw. Hindi kaya magtatago, ito si Rimulya, kung mayroon siyang warrant of arrest. Tingnan natin kung hindi siya magtatago. We just want a legal clarification. They cite Section 17 of Republic Act 9581. There are two modalities by which you can allow yourself to be under the jurisdiction of another foreign court. One, extradition. Second, surrender. But it must be pursuant to applicable extradition laws and treaties. Dalawa lang yan. Extradition laws. What are our laws? PD 1096. Sinasabi nila, hindi po pwede po ang extradition laws. Kasi po, under PD 96 and pursuant to Rule 1, Section 3M of the said rules, the requesting state would be the foreign state and ICC not being a state, and therefore, that is not covered. Hindi ako nag-agree yan, but granting ex argumenti gracia yan na, okay, di na lang tayo magtatago, hindi ako agree sa inyo yan ha, na yung extradition laws, hindi mag-apply, pero sige na lang, i-concede natin yan. Pag-usapan natin ang extradition treaty. May treaty ba tayo on surrender with the ICC? Wala. Wala. In the first place, ICC is an international court. Treaties are only entered between and among independent states. So therefore, if there is no extradition law, and there is no extradition treaty or surrender treaty, yan ang modality, legal modality apply mo. Wala. So kung walang
legal modality, bakit mo arestuhin si Senator De La Rosa? Di ba tama? Wala silang sagot po dyan. Pangalawang argumento, okay, surrender. Meron na ba tayong IRR, implementing rules on surrender? Wala. Bakit mo natin si Senator De La Rosa? Wala. Ayan po yung banat ni Atty. Torion. Pwede ka talaga Atty. Torion magsenador. No? Walang extradition treaty ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaya hindi po pwedeng kidnapin nila si Bato. Yung ginawa po kay Tatay Digong kidnapping talaga yon. Wala pala tayong extradition treaty talaga. So lahat ng ginawa ng gobyernong Marcos illegal. Ginawa kay Tatay Digong, gagawin kay Bato, putang ina, nagkamali ka na nung una, gagawa ka pa ng pagkakamali. So, Banana Republic ang datingan natin dito. Para tayong mga walang alam, no, pagdating sa batas. Parang sinasabi no, ng gobyernong Marcos, kami ang batas. Wala kaming pakialam kung kayo ay abogado, nag-aral kayo, din ba kayo ng school, law school. Pero ito yung gusto namin, ito yung batas. Yung sinasabi ninyo walang extradition treaty, ay putang ina, wala kaming pakialam dyan. Basta kami, makulong si Bato, makulong si Duterte, ay putang ina. Ayan ang pinakamahirap. So anong sistema natin ngayon? Di martial law. Nagmistulang martial law na ho ang bansang ito sa pamumuno ni Bangag. Martial law naman talaga, hindi lang nang deklarado. Kasi kung hindi martial law, bakit ayaw natin sundin ang saligang batas? Due process, bakit ayaw natin na respetuhin ang konstitusyon ho natin? Walang extradition treaty. Kasi paano nga magkaroon ng extradition treaty ang ICC at ang Pilipinas? Ang extradition treaty para lang sa bansa. Bansa to bansa. Yung ICC, yan ay international court. Hindi naman yung bansa. So, walang basihan. Para po gaguhin si Bato, yan ang nakikita natin dito. So, sino po dapat ang managot dito? Si Bongbong Marcos sa pagkidnap kay Tatay Digong. Kaya sabi ho ni Bilhika ba? O ito. Pag-aristo kay Bato, gagamiting pang-divert sa issue ng corruption sa gobyerno. Exactly. Actually, noon pa naman ho, sinabi ko na ho ito po talaga yung komentaryo ko. Sabi ko, wala. Akala ko nga, next year pa ho, gagamitin nila kasi ngayon, patapos na yung taon na papalabas yung issue patungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ito, maaga nilang nilabas, kaya lumalabas na po yung aarestuhin si Bato, may warrant of arrest, para ma-divert ang issue patungkol po doon sa flood control ng gobyernong ito. Ang nakakalungkot kasi mga kasabwat, mga kaliwa pa, pinagtakpan, sumasakay sa issue, lalo na yung si Kunting Jutak. Wala. Kumbaga, nagdugtong-dugtong palabas tayo ng issue, arestuhin si Bato, sige, may warrant pa, sabi ni Bing, meron, saan sa cellphone? Putang ina, warrant lang ang pinag-uusapan natin, ito, arestuhan na talaga, arestuhin daw talaga si Bato, sige, arestuhin nyo yung dating militar, dating PNP chief at ngayon senador. Hintay na lang po kami kung ano ang mangyayari. Pero siyempre, mag-ingat ka, Senator Bato. Kasi kung magkakamali ka lang dito, sabi pa naman ni Boyeng, putang may surveillance na kaya labang yung Senator Bato. Isipin mo, may surveillance na, wala pang legal battle, no? May mga TRO pa si Bato, may surveillance na agad. Putang ina talaga kahayupan ng gobyernong Bangag. Kahit kailan, Bangag noon, Bangag pa rin ngayon. Ipaglaban mo ba to yung karapatan mo? Kasi kung hindi mo rin ipaglaban yan, putang ina nabudol kasi, no? Sabi ko kayo, huwag kang mag-Marcos, nag-Marcos ka pa, Marami kasi nga kamag-anak si Senator Bato sa Ilocos, kaya ang resulta, nag-Marcos. huwag kang pumalag, huwag kang pumayag,
na arestuhin ka ng gobyernong Marcos. Gamitin mo yung sinasabi mo noon, sin over my dead body. Hindi naman kaduwagan yan na umiwas ka sa kapahamakan. Ang tawag doon, talino ginamit mo. Kasi kung magpabubububo ka dito, dali ka dito, sin. Tingnan mo, ang kalaban mo tusok. Ginawa na yan sa mga Duterte, gagawin na rin yan sa'yo. Ginawa na yan kay Pastor Apollo Kibuloy, gagawin na rin yan sa'yo. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ingat lang. Hindi naman daw nagtatago si Senator Bato ayon kay Attorney Torrio. Hindi naman talaga nagtatago. So ngayon, kung ilalabas na ninyo yung warrant, ilabas yun na para mas lalong alam po ng kampo ni Senator Bato kung anong gagawing remedyo pagdating sa legal. Pero duda ho ako eh. Wala nang remedyo dito under bangag admin, anak ng kagwang. Mga bangag lahat. Pati mga proyekto ni former President Rodrigo Roa Duterte na angkin ng mga hinayupak. Yung ano yun? Yung Bukana Bridge. Anak ng kagwang, inaangkin. Pero ngayon, magulat-gulat ako, pati Davao Bypass Road, inaangkin na din. Anak ng kamote, puro ghost projects. Kaya ito, mang-angkin na lang tayo. Ang galing kasi ng ginawa ni Duterte, mang-angkin eh. Ang sabi, binanatan siya ni Atty. Harry Roque dyan. Oh, Hindi ko po alam, ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kailangan, kilalanin naman niya na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga Chino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, dinapahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pakinding-kinding. Talaga na, kapal na mukha, no? Inaaway niya ang China, tapos inaangkin niyang proyekto ng China, ni piso, wala siyang gastos. Ni effort, wala. Puta, kumikinding-kinding ang hinayupa ka. Pero Atty. Harry Roque, hindi naman daw inangkin. Kahit na inangkin, hindi daw inangkin. Ito, Atty. Harry Roque, oh, yung bata niya, hirap na po. Hindi daw inangkin eh. Nag-inspection lang daw sa Bukana Bridge. Wala na. Tanginan talaga itong mga supporter ni Bangag. Bangag na bangag talaga gaya niya. Nga ito, paliwanag. That we do not put political order in what is not a political exercise. Obviously not a political exercise. The President was here to inspect a project that he and we all think can help improve the lives of the Philippines, especially here in Davao City. Makakatulong ang bridge, ang Bukana Bridge na yan. Kung sino man ang may responsibilidad, maraming salamat. Sige, ako na magsasabi. Maraming salamat kung sino man. Alam naman ninyo ang history ng bridge na yan. Tanga mo! Maraming salamat kung sino man. Bakit ayaw mo banggitin ang Duterte? Inday Sara at former President Duterte, pasalamatan mo kung sino man, gago. Maraming salamat kung sino man. Sabihin mo, kung hindi pa mumulitik ang pinunta at pang-aangkin ng amo mo dyan, sabihin mo maraming salamat Duterte admin, Inday Sara at Chinese government. Si Inday nagpasalamat na Chinese government. Ang tanga nito, no? Hindi daw nangangkin. Hindi mo na kailangan tanongin. Diyan, alam na ninyo ang history sa nanggaling. But the President was here again, not for anything else, but to inspect a project that is good for the kung may mga yung term mo kanina, may mga nagbabash. The President has repeatedly said he will not be affected by advice. Ang Presidente natin gumagawa lang ng kanyang trabaho, umiikot.
Hindi ko maintindihan saan ang galing yung credit grabbing. Wala naman siyang sinabi ba niya na akin to. Wala naman yan ang ganun. Tanga mo! Hindi daw nag-credit grab yung panggulo niya. Lolo mo, sir. Inangkin pa nga, sir. Marcos Legacy. Dito yung legacy namin. Tutang ina nga mga ubub. Ang tatanga ng mga supporter ni Bangag. Sinabi nga niya, sir, na part of Marcos Legacy, yung Bocana Bridge. Putang ina, ang hirap pagtakpan ng sablay at ubub na sinusuportahan. Hirap na. Talagang may pagkabangag din to si sir. Kung pinasalamatan na yung mga gumawa ng bridge, kinongratulate nga yung mga contractors dahil mabilis ginawa. Sa tamang mabilis ginawa yung bridge, 2 taon na. It started November. Tanga mo. Hindi nagpasalamat yung amo mo. Hindi nagpasalamat sa Chinese government. Hindi nagpasalamat kay former President Duterte. Hindi nagpasalamat kay Inday Sara. As in blanco. Wala silang binanggit na ganon. Inangkin nga ho ninyo. 0. Huwag mo nang ilihis, sir. Kahit anong dipinsa mo kay Bongbong Marcos, lalabas at lalabas talaga ang pagiging kapal ng muka at pagiging credit grabber ni BBM. Magulat nga tayo, Bocana Bridge lang pinag-uusapan natin. Ito yung latest. Yung twin tunnel ng Davao Bypass Road, anak ng Kagwang, inangkin din nila. Bukod sa Bocana Bridge, inulat din ni Pangulong Marcos Jr. na ongoing ang construction ng 45.5 km Davao Bypass construction project na inaasang matatapos sa 2027. Buo ang paniniwala ng Pangulo na malaki ang pakinabang ng mga Pilipino sa mga ganitong infrastructure projects, lalo na long-time or rather long-term benefits ang pag-uusapan. Sa ilalim ng isang bagong Pilipinas, sinisigurado na mas konektado ang mga lugar para sa mas mabilis ang daloy ng serbisyo, trabaho at kabuhayan, at mas mabilis din ang pag-unlad ng bawat mamamayan. Okay, Ninam! Ang mga animal! Wala kasing proyekto, kaya inangkin na po nila ang Davao Bypass Road. Ito, fact check na natin. Baka pag natapos na to, magkating derebo na naman, sabihin na naman ng mga bubonistang tanganista, proyekto ni Bungit ito. Yung Metro Manila subway, baka angkin na naman nila. Isang game changer na naman para sa Davao. Ito ang twin tunnel section ng Davao City Bypass Road. Isang mega project na literal na bumabaon sa ilalim ng bundok para lang mapabilis ang biyahe ng Davaoenyo. Ang purpose nito, imagine, mula Tagum papuntang Digos, 50% na mas mabilis ang travel time kapag fully completed ang bypass. Wala nang pagkaipit sa traffic. Wala nang oras na nasasayang. Isang diretso, mabilis at mas ligtas na ruta papasok at palabas ng syudad. Ang location po nito ay matatagpuan sa Barangay Magtuo, Davao City. Ang tunnel na ito ay isa sa mga pinaka-critical na bahagi ng 45.5 km Davao City Bypass Road Construction Project. Highlights po ng tunnel, dalawang malalaking tunnel na magkahiwalay. Northbound tube at saka southbound tube. May combined 2.3 km ang haba. Ginawang posible gamit ang advanced Japanese tunneling technology sa tulong ng JICA. Ito ang kauna-unahan nitong klase sa buong Mindanao. Construction timeline, ito po, 2020, nagsimula ang full-scale physical works. 2020 po, nag-umpisa po ng nagtrabaho. 2023, tunnel breakthrough, natapos ang excavation. 2023-2024, asphalt work, safety system at finishing touches. Progress na talagang ramdam ang naturang proyekto sa mga Davaoenyo. Mas mabilis na biyahe north to south Davao, bawas trapiko.
Mas smooth ang galaw ng produkto, negosyo at logistic. At higit sa lahat, komportable, mas ligtas na modernong Davao. Kung dati pangarap lang ng mga Davawin, ito ay unti-unti na pong nangyayari sa Davao City at tuloy-tuloy pang pag-unlad sa pamumuno ng mga Duterte. Yan ay proyekto po ng Duterte admin. Build program. Walang ambag-ambangag dyan, buang kayo. Wala na wala na silang ibang maibida na proyekto kundi yung mga ginagawa ng mga Duterte, no? Alam niyo po ang totoong proyekto ni Bangag. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, ito. Yung mga harang sa yung mga harang sa Mindiola, mga barbed wire. Pinaghirapan po yan, pinagpuyatan po nila yan. I-credit nyo naman, build ni Bangag. At ito pa, build nila. Bukod sa mga ghost projects, ito literal talaga na build ho ito. Ayan, BBM Legacy. Panggagago sa QOJC. Yan, QOJC SEDS. Yan. Tatak Bangag. Ito pa, Tatak Bangag. Tatak Bangag pa. Legit talaga. Ayan, Trillion piso march. Rally for Transparency. Bukana Bridge, credit grabbing. Credit grab na. Pag-aristo, pag-kidnap kay former President Duterte, yan. Marcos Legacy. Next si Bato. Yan. Marcos Legacy. Nakatulong ba yan sa bayan? Yung mga legacy na yan, mga okay, ninang talaga. Sarap magbura ng kaliwat kanan. Ito pa, Marcos Legacy. Gusto nyo po? Ito, Marcos Legacy. Pakinggan natin. Legit. Marcos Jr. has been convicted of non-payment of tax or non-filing of income tax returns. Marcos was ordered to pay taxes and penalties and sentenced to 7 years in prison. The Court of Appeals upheld the conviction in 1997 but merely ordered him to pay the fines with no mention of jail time. Corpus says he found that curious since violations of the tax code required both a fine and imprisonment. Corpus says the conviction could be grounds for disqualification under the Omnibus Election Code since it could be considered a crime involving moral turpitude. Yan. Marcos Legacy, mga convicted. Patangin na, legit talaga, hindi nagbabayad ng tax, convicted. Naging presidente, Ang galing talaga ng pamilyang Marcos mula noon hanggang ngayon, puro nakaw pa rin. Meron pa state tax, di ba 203 billion state tax, putang inumin talaga naman. Yan, Marcos Legacy. Yan yung legacy na iiwan ng gobyernong ng pamilyang Marcos sa mga Pilipino. Hindi na po yan makabangon, yung pamilya na yan. Babaon na yan. Iwan ko lang sa Ilocos region kung pagbibigyan pa ho nila. Pero sira na rin po ang mga Marcos sa SOR, Ilocos SOR. Wala talagang magandang naitulong itong pamilyang Marcos sa bansang Pilipinas. Kahit sa kanilang probinsya, wala Sinusuka na rin ho yan. Wala na yung mga political career nila, bagsak. Pagkatapos na nangyayari ngayon sa kanilang administrasyon. Ito na ho ang gobyerno na maraming pagnanakaw sa Kabadambayan. Na-break na po ni Junior ang senior. Yan ang totoo. Kaya maraming galit ngayon Maraming nadismaya. Ang nanatili na lang ngayon sa pagsuporta yung mga bangag na mga trolls. Kung walang budget yan, putangina, wala silang supporter. Sino bang susuporta sa isang pangulo na may kinalaman sa mga kontrobersyang kinasangkutan na flood control, puro ghost projects? May ICAI, puro pagtatakip. Pagod na ang Pilipino sa mga apelyidong ito. Kaya husgahan na po natin sila pagdating ng 2028, 0 vote sa lahat ng kanilang mga kandidato. Meron nga iba dyan, hindi na daw nila kaya mag-2028 pa. Kung pwede, ngayon na, presidente na si Inday Sara at mag-resign na lang si Bongbong. Dahil hindi naman niya talaga kaya ang pagkapangulo at pahamak lang sa bayan ang dulot nito. Kailangan na ho siguro, BBM, mag-resign ka na dahil kawawa na ang mga Pilipino. Tingnan mo, Pasko ngayon.
Ilang araw na lang, Pasko na. Naramdaman kaya ng maraming Pilipino ang espiritu ng Pasko? Hindi. Anong nararamdaman ng mga Pilipino ngayon? Anak ng kagwang, espiritu ng mga buhaya. Espiritu ng mga kurakot na nasa Palasyo de Polvoron. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.